ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sadyang hindi magkakapantay ang kinakatayuan ng bawat isa sa atin. Sa pagsilang pa lamang natin ay magkakaiba tayo ng estado sa buhay. Sa kabila ng ating ikinamulat ay sinisikap o sisikapin nating umangat upang pagandahin ang ating kinabukasan. Ang tanong na lamang dito ay kung paano makakamit itong pangarap ng pag-ahon. Ikaw, kabarangay, nasubukan mo bang ipilit na baguhin ang iyong kapalaran sa paraang hindi patas? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Binabati ko po ang mga tagapakinig ninyo sa Barangay LS 97.1 at sa Barangay Love Stories. Nais ko pong malaman ninyo na paborito ng mama ko ang inyong programa at sinusubaybayan niya kayo bilang kanyang libangan habang siya ay nasa bahay. Sa kanya ko po nalaman ang Barangay Love Stories, kaya naman naisipan kong magsulat sa inyo, Papa Dudut. Handa akong ibahagi ang aking karanasan kahit matinding kahihiyan ang nararamdaman ko sa ginawa ko. Ilang taon kong maingat na itinago mula sa lahat ang pangyayaring ito, ngunit ngayon ay nagpasya akong magsulat sa inyo. Nang ibabaw ang hangaring kong may matutunan ng ibang tao mula dito. At upang protektahan ang identity ko at ng aking pamilya ay maaari nyo kong tawagin sa hindi ko tunay na pangalan na Sandy. 47 anyos ako sa kasalukuyan, 7 taon nang nakakalipas mula nang naranasan ko ito. Nagtatrabaho ako noon bilang executive assistant. Ang boss ko noon ay tawagin nating si Camille. Magkaedad kami. Parehas ng taon ang aming kapanganakan. Ngunit ang mga buhay namin ay sadyang magkaiba. Kung ikukumpara kaming dalawa ay para kaming araw at gabi. Lumaki ako sa isang pangkaraniwang pamilya. Kung titingnan ay maayos naman ang kalagayan namin. Nakatapos kaming magkakapatid ng pag-aaral at may kanya-kanya kaming stable na trabaho. Pinatapos kami sa kolehiyo ng aming mga magulang nang may kaakibat na sakripisyo at nagbunga naman po ito. Mula sa pagsisikap naming magkakapatid ay nakabili kami ng bahay sa Cavite. Kaming dalawa ni Mama ay tumutuloy noon sa inuupahan ko sa Malate, Manila na malapit sa opisina ni Camille. Dahil kahit papaano ay nakakaluwag kami pagdating sa pera ay nakakapasyal din ang pamilya namin. Nakakabili ng mga pangangailangan at pati ng ilang luho at paminsan-minsan ay nakakagala pa sa ibang bansa. Ang katunayan naman or katayuan naman ng pamilya ni Camille ay malayo sa buhay namin at pati na rin ng sa karamihan. Si Camille ay pinanganak ng mayaman. May malaking negosyo ang mga magulang niya na ipinamana sa kanya. Siya ay isang literal na tagapagmana ng isang kumpanya. Tuwing pumapasok siya sa opisina ay matikas ang kanyang postura. Yung kahit sino'y makikita kaagad na boss siya. Lahat ng damit niya ay mamahalin at ang bawat piraso nito ay kapresyo ng ilang araw kong pagtatrabaho. May isip ninyong hindi niya kailanman naranasang gumawa ng gawaing bahay, sumakay ng mga pampublikong transportasyon o masinop na pag-ipunan ang pambili ng anumang gamit sa bahay. Kapag nakakausap ko siya ay nararamdaman kong malayo talaga ang kalagayan naming dalawa. Kahit sa mga simpleng bagay kasi ay hindi maabot ng pangkaraniwang nilalang ang mga nagagawa niya. Kagaya na lamang ng madalas na pamamasyal niya sa abroad. Good morning po, Ma'am Camille. Good morning! Wow, ang ganda naman po ng suot nyo ngayon. Thank you. Bagay itong blazer na kasama yung suot kong dress, no? Opo, mapapalingon yung sino mang makakakita sa inyo. Saan niyo po nabili ang suot nyo? Itong blazer sa London pa galing. Binili ko nung nagbakasyon kami ng buong pamilya doon last year. At ito namang dress,
Custom-made ng isang kilalang fashion designer sa Los Angeles. Pinasadya ko na to sa kanya habang nandun ako kasi matagal ko nang bet yung mga gawa niya eh. Tignan mo, kita mo rito yung masinop na pagkakatahi niya, oh? Kahit sa maliliit na detalye, pulido yung design. Dekalidad yung pagkakagawa. Oo nga po, parang isang obra maestra yung suot nyo. Siguro, ang mahal din po ng presyo niyan. O siya, simulan na natin yung araw. Pakitignan naman yung schedule ko. May meeting ba ako ngayon? Meron po yung kasama ng Board of Directors. Tungkol po sa monthly agenda. After lunch yun, no? Opo, mamayang 1 p.m. Sige. As usual, pakihanda ng mga dokumento na kailangan para dito. Okay po. Yung minutes of the meeting nung nakaraan, pakiprint muna para matignan ko. Eto po na-print ko na. Nakahanda na po yung lahat para sa'yo. Ah, naiprint mo na pala. Alam mo na yung kailangan gawin, ha? Siyempre, sa tagal ko na dito, gamay na gamay ko na yung trabaho. Eto na po yung printed copy ng minutes. Salamat! Gaano ka na nga ba katagal bilang sekretary ko? 10 years na po. Talaga? 10 years? Mahabang panahon na rin pala. Kaya sanay na ako sa pasikot-sikot ng opisina. Alam ko nga rin po yung susunod na kukumustahin nyo eh. Sige nga, ano nga yun? Ano kayang itatanong ko? Ano pa ba? Di yung tungkol sa mga email, itatanong mo kung may bago. Yun nga yung nasa isip ko. Nakakatuwa naman. May nag-email naman po. Nag-update po yung supplier na approve na nila yung kontrata. Kailangan na lang po ng pirma mo para masimulan na nilang gawin yung order. Okay na sa akin yung terms and conditions nila. Pahingi na lang ng kopya ng kontrata. Pagka-print mo nito, pipirmahan ko na. Pakiabisuhan na lang yung finance department sa approval nito para ma-release na nila yung payment sa supplier. Okay po. Thanks! By the way, naka-vacation leave pala ako ngayong Friday ha? Kaya hindi muna ako available nun. Oh, ngayong Friday? Ngayong Friday. Tinitingnan ko po yung schedule mo eh. Okay, babakati ko po yung oras mo sa Friday. Saan ka po pupunta? Sa Japan lang, balikan din ako ng Monday. Saglit lang po pala yung trip mo, ilang araw lang? Oo, 3 days lang ako dun. Wow, sana all! Ikaw na munang bahala dito habang wala ako. Sure, makakaasa ka sa akin. Kayang-kaya mo kahit mawala ako ng ilang araw. Ilang beses mo nang napatunayan yung sarili mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Masipag si Camille at seryoso pagdating sa trabaho. Pinagsisikapan niya ang pagpapatakbo at pagpapanatili ng family business nila. Anumang responsibilidad ay ginagawa niya ng masinsinan kaya hanga ako sa kanya. Kaya lang hindi ko pa rin maintindihan na kahit parehas kaming maayos na nagtatrabaho, ay si Camille ang tumatanggap ng sobrang salapi. Kumpara sa kinikita niya ay kakarampot lamang ang naiuwi ko. Dahil katiwala niya ako ay nakikita ko kung gaano kalaki ang perang dumadaan sa kanya. Papadudot tuwing nakikita ko si Camille ay parang sinasampal ako ng katotohanan na hindi talaga patas ang buhay. Alam ko yung tungkol sa inuwian niyang mansyon, ang maraming ari-arian nilang lupain at sasakyan. Pati na rin ang mga magagarbong bakasyon niya. Nabubuhay siya na parang prinsesa na pinagsisilbihan ng maraming tauhan. Nanliliit ako kapag naiisip ko ang mga ito. Hindi ko maiwasan noon na makaramdam ng matinding inggit. Gabi-gabi ay umuwi ako sa payak naming inuupahan. Sa edad ni Mama at pilit pa rin siyang naglilinis kaya maaliwalas naman ang bahay. Ngunit kumpara sa mansyon ay Camille ay parang lungga ng daga ang maliit na tirahan namin. Umaasikaso pa rin si Mama ng mga gawaing bahay katulad ng paghahanda na makakain namin. Nakakasama ko siyang kumain ng pananghalian tuwing day off ko. Ang mga saloobin kong hindi ko nasasabi kahit kanino sa opisina ay nagagawa kong ikwento sa kanya. Anak! Alika na, kain na tayo. Tara ma, nagugutom na din ako. Munggo pala yung ulam. May pritong isda din dyan. Kumuha ka na lang ng sausawan kasi bagay yan sa ulam natin.
Kahit wala nang sausawan, okay na ako dyan. Bagong saing din yung kanin. Kain na po tayo. Masarap yung ulam ano? Pwede na. Oh, bakit naman ganyan lang yung sagot mo? Masyado bang maalat yung pagkakatimpla ko? Tikman ko nga. Oh, ayos naman yung lasa. Ganyan pa rin naman yung pagkakaluto ko. Okay naman po yung luto nyo. Ano lang kasi. Naisip ko lang kasi si Ma'am Camille. Ano na naman yung tungkol sa boss mo? Nai-imagine ko lang na siguro yung kinakain niya ngayon napakasosyal. Malamang pang-international kagaya ng mga mamahaling steak. Kasama ng tinapay na may kapartner na imported na butter. O kaya yung matatamis na palaman na gawa sa prutas. Ayaw mo ba ng ulam natin? Di ba paborito mo yung munggo? Gusto ko naman sa ulam. Kaso, ang payak lang kasi kumpara sa mga kinakain ni Ma'am Camille. Tuwing kumakain siya parang naglalakbay na rin sa buong mundo. Italian, Mexican, Middle Eastern. Kahit anong putahing maisip mo, as in. Kung ano mang matipuhan niya sa araw na yun, ipagluluto siya ng chef. Kayang-kaya yung sosyalang international cuisine. Ganun ba? Pero kahit naman di sosyal yung ulam natin masarap pa rin naman. Parang pinalalabas mo na dahil sosyal yung pagkain niya wala nang binatbat yung lutong Pinoy ko. Tingin mo na yata sa ulam natin ngayon pagkain ng mahirap. Kung ikukumpara nga naman sa nakakain ng boss ko araw-araw ganun na nga yung dating ng pagkain natin. Wala namang problema sa ulam natin Tsaka, bakit mo ba kinukumpara yung pagkain natin sa anuman yung inihahain para sa boss mo? Kasi ma… Wag mong sabihing naiinggit ka sa kanya. Oo. Kasi nakakainggit naman talaga siya. Ay, hindi maganda yung nararamdaman mo na yan. Pabalik-balik nga sa isip ko kung nasan siya ngayon Alam mo bang habang nag-uusap tayo dito ngayon nagsasaya siya sa Japan? Ganun ba? Pero di dahil sa trabaho yung pinunta niya doon. Hindi. Alam mo kung anong dahilan? Ano? Nagpunta siya para manood ng isang theater performance. Yun lang yung dahilan niya. Yun lang? Sigurado kang yun lang ang ipinunta niya? Oo. Nakita ko kahapon sa lamesa niya yung ticket ng theater performance na yun. Ako yung nag-aayos sa schedule niya. Kaya alam kong wala siyang pakay doon ngayon na may kinalaman sa trabaho. Gawain niya talaga yun. Pag may gusto siya, kahit mababaw lang yung dahilan gagawin niya. Kahit gaano pa kamahal abutin nun. Abay, pambihira. Ang yaman niya talaga. Kahapong Biyernes lang siya nagpunta. Tapos ang balik niya ngayong Lunes. O diba? 3 days na trip lang. Japan na yun Kung makabiyahe siyang Japan parang nagpupunta lang siya sa mall. Yung akala mo ang lapit lang kaya mura lang yung pamasahe. Ganyan lang yung pera sa kanya. Kung para sa atin mahal na, sa kanya, mura lang. Samantalang tayo, yung naging trip to Hong Kong natin pinag-ipunan ko pa ng 1 taon. Tapos matipid pa tayo sa lagay na yun Mumurahing hotel nga lang yung tinuluyan natin Pero naaalala ko na masaya yung naging pasyal natin nun sa Hong Kong. Mas masaya sana yun kung mas marami tayong pera. Sa totoo lang, kahit anong gawin natin sa mundong to mas masaya kung mas maraming pera. Kahit naka-budget tayo, nag-enjoy naman tayo dun anak. Nasa kung paano mo lang talaga tinitingnan yung pagiging masaya. Mama naman, kung makasalita ka parang kontento ka na sa buhay natin. Kontento na naman talaga ako Pues ako, hindi. May problema ba sa simpleng buhay natin anak? Ang unfair kasi. Magkaedad lang kami pero di hamak na napakataas ang lipad ng buhay niya kumpara sa akin. Marami siyang kayamanan na sa totoo lang hanggang pangarap ko na lang. Kahit gaano ako katagal magtrabaho, may mga luho siyang di ko talaga mabibili kahit kailan. Ano naman kung hindi natin mabili yung mga luho niya? Kaya nga luho ang tawag dun hindi yun kailangan. Di ko na rin ba yun deserve? Ang mahalaga, may sapat tayo sa mga pangangailangan natin. Hanggang gano'n na lang? Hanggang sa sapat na lang tayo? Kahit nagtatrabaho ko, hanggang sa sapat pa rin lang? Parehas lang naman kami nagsisikap. Pero bakit siya yung pinagpapala? Diba?
Minana niya yung kayamanan mula sa pamilya niya? Oo, mula sa mga magulang niya. Buti pa siya may namanang malaking negosyo galing sa pamilya. Dahil sa pinundar ng tatay at nanay niya, kahit hindi na siya magtrabaho habang buhay, masarap pa rin yung buhay niya. Oh, anong pinalalabas mo? Ipapaalala ko lang sa'yo anak ha. Ginawa namin ng tatay mo ang lahat para magkaroon kayo ng magandang buhay. Ma, ang pinupunto ko lang, kung pwede ko lang piliin yung magiging magulang ko, sana dun na ako sa mayaman na punta. May naman na rin sana akong kayamanan. Kahit sino naman gugustuhin yun. Hindi ko gusto yung pinapahiwatig mo ha. Nakakasakit siyang ganyang mga pananalita. Naririnig mo ba ang sarili mo? Pagiging ingrata na yung tawag dyan. Imbis na magpasalamat ka sa mga magulang mo, nagawa mo pa kaming laitin. O ma, saan ka pupunta? Bahala ka na nga muna dyan. Nawalan na tuloy ako ng ganang kumain. At dahil nga sa pagkukumpara ko sa aking sarili kay Camille ay sumama ang loob ni Mama sa akin. Hindi ko sinasadyang ipamukha sa kanya na minamaliit ko ang mga ginawa nila para sa aming magkakapatid. Noong mga panahong yon ay hindi ko pa napapansin ang epekto ng aking inggit sa mga taong malalapit sa akin. Humingi ako ng tawad kay Mama at hindi na niya dinibdib ang tampo niya. Maaari na sana akong matauhan mula dito sa pinag-awayan namin ni Mama. Ngunit mas nangingibabaw pa rin sa akin ang paghahangad sa kayamanan ni Camille. Dahil kasama ko palagi si Camille ay nakikita ko ang marangya niyang pamumuhay. Pilit kong itinago ang aking inggit ngunit nananaig pa rin ito sa isipan ko tuwing nakikita ko ang anumang bagong luho na dala niya. Noong nagsimula akong magtrabaho kay Camille ay wala naman akong anumang masamang balak. Nadala na lamang ako ng tuloy-tuloy na pagbubulong ng inggit sa akin na mga paraan upang makalamang ako. Sadyang sa itinagal ko sa trabaho ay nakasanayan ko na ang proseso dito. Nakikita ko na rin noon ang mga butas sa sistema ng opisina. Yung bangkong saan po pwedeng makalusot ang kalokohan. Pumasok sa isipan kong gamitin ito para sa aking pansariling interes. Ipinakita ni Camille ang tiwala niya sa akin at eto'y napakinabangan ko upang manatiling nakalihim mula sa kanya ang isang bagay na sinubukan ko, Papa Dudut. Alam kong kapag nalaman niya ito'y hindi niya magugustuhan. Ngunit tinuloy ko dahil paborito sa akin na mga panahong kailangan ko ito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga si Camille ang boss ng buong kumpanya ay makapangyarihan ng anumang nagmumula sa kanya na salita, pasya o papeles. Napansin ko na anumang dokumentong nagmumula sa kanya ay hindi kine-question ng ibang mga departamento kaya agad itong naasikaso. Papa Dudut, pumasok sa isipan ko na magagamit ko itong kalakaran para sa sarili kong pakinabang. Naisipan kong gamitin ang kanyang pirma upang magpanggap na ako'y siya. Sinadya kong aralin ang kanyang pirma hanggang sa nakuha ng kamay ko ang itsura nito. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang dokumentong pinansyal na nangangailangan ng pirma ni Camille at sinubukan ko dito ang bersyon kong huwad. Nang ipinasa ko ito sa ibang departamento ay walang sino mang nagtanong tungkol dito o kaya'y umalma man lamang. Nagpatuloy itong transaksyon nang walang naging aberya. Umayon sa inaasahan ko ang nangyari. At dahil nga matagumpay na naaprobahan ng isang dokumento ay lumakas ang loob kong magpa-aproba ng sumunod pang mga papeles na remedyohan ko lang. Nang nakakupit ako ng halaga dito ay nakaramdam ako ng uhaw para sa higit pa. Ito pala ang tipo ng uhaw na hindi mapapawi kahit gaano pa karami ang mali ko. Hindi ko na idedetalye pa ang aking mga ginawa. Sabihin na lang natin na sa katagalan ay palagi ng palaki ang tinatangay ko. Isang araw pagkakuha ng inumit kong pondo ay naisipan kong gastusin po ito upang sorpresahin si Mama.
Hindi ko inakala ang naging reaksyon niya nang malaman niya ang tunay na pinagmulan nito. Ma! Ma! Oh, bakit? Lika, tingnan mo po yung inuwi ko. Papunta na ako riyan. Oh, ano bang ipapakita mo? May binili ako. Eto. Tiyanan! Aba, ang laki naman yan. Ano naman ito? Aba, Meron na tayong bagong TV. wow! Mula ngayon, makakapanood ka na ng mga palabas sa malaking screen. Ay, abay, ganito na pala ang usong TV ngayon. Napakanipis naman nito. Oo! Napag-iwanan na kasi tayo ng panahon sa lumang TV natin. Mula ngayon, naka-smart TV na tayo. Sobrang laki pala nito. Nako, kailangan yata natin bumili ng bagong patungan para dito. Ay, oo, kailangan na nga. Yung mas malapad na. Sige, bili na rin tayo ngayon ng bagong TV stand. Tara, magtingin tayo sa mall. Ay, teka. Mukhang marami ka yatang panggastos ngayon ah. Sumahod ka na ba? Hindi. Sa susunod na linggo pa yung sahod ko. Oo, nakakuha ka ba ng bonus pay? Hindi rin. Ganun ba? Nakaipon ka na kaagad mula nung huling sahod mo? Kakahanda lang natin para sa birthday ng kapatid mo nung nakaraan ah. Hulaan mo kung paano ko to nabili. Nako, baka naman ni kay nangutang. Hindi. Bukod pa doon. Huwag kang mangungutang kung para lamang sa mga gamit na hindi naman natin kailangan ha. Relax ka lang po. Di ko hiniram yung pambili ko dito. Ayoko mamroblema ka sa ipambabayad mo sa utang. Tandaan mo, mahirap yon kapag nabaon ka. Opo, ma. Mabalik nga tayo. Mukhang mahal pa itong TV na ito ah. Sosyalin. Saan ba nanggaling yung perang pinambili mo nito? Gusto mo bang malaman? Abay kaya nga ako nagtatanong eh. Talaga? Oo nga! Ano nga ba? Lalo tuloy ako nasasabik na malaman eh. Sasabihin ko sa'yo, pero sa ating dalawa lang to ha. Oy, sige. Hindi ko ipagsasabi. Sabihin mo na anak. Ganito kasi yun. May nadiskubre akong teknik sa office. Ano namang teknik ang sinasabi mo? Lahat kasi ng malalaking desisyon sa kumpanya dumadaan sa boss ko. Kasama na dun yung mga desisyong pinansyal sa office. Sa kanya dumidirekta kung saan ilalaan yung pondo ng business. Bale hawak niya yung pagdaloy ng pera nito. Dahil boss siya, kahit anong desisyon niya susundin ng kumpanya. Oh, tapos? Dahil nga boss siya, umuusad yung buong kumpanya para umayon sa desisyon niya. Paano naman ngayon malalaman ng kumpanya na galing sa kanya yung utos? Di kung meron itong pirma niya, yung pirma niya ang nagsisilbing pruweba na anumang ipapagawa niya nagmumula sa kanya. Pero, alam mo, yung pirma niya ang dali lang palang gayahin. Nadiskubre ko na kaya ko na mag-imbento ng transaksyon at maaaprubahan to. Basta't gayang-gaya ko yung pirma niya. Gamit lang yung pirma niya, napapalabas ko na desisyon to ng boss ko. Kahit ako pala may pakana. Pag naaprubahan na yung gawa-gawa kong kontrata, syempre, maglalabas na yung kumpanya ng pera. Tapos, pag nandyan na yung pondo, madali na lang ilipat yung pera papunta sa bank account ko. Bagang langit! Easy lang yung teknik na to. Alam mo ba, ma? Marami na ako natatabing pera. Kaya mabibili ko na yung anumang gamit na gusto natin. Ano ka ba naman, Sandy? Hindi man lang ba pumasok sa isip mo na mali yung ginagawa mo? Kung makasalita ka, parang masaya ka pa. Huwag kang mag-alala. Ilang beses ko na tong nagawa. Wala naman nangyayari sa akin. Hindi mo alam yan. Wala pang nangyayari sa'yo ngayon, oo. Pero may posibilidad na mabuking ka balang araw. Di ako mahuhuli. Maingat ko kayang nilulusot yung diskarte ko. Ay naku, ewan ko sa yung bata ka. Kung mahuli ka man o hindi, hindi yun ang ipinupunto ko. Ang mali ay mali. Kahit ano pang ikatwiran mo. At saka sigurado akong krimen yan, anak.
Magiging krimen lang to pag nahuli ako. Alam mo, sa sobrang yaman ni Ma'am Camille, di niya mapapansin kung makupitan siya. Nasa milyon kaya yung kinikita ng negosyo nila. Ano ba naman yung ilang libong piso kung mawala sa kanya? Sinasabi ko na, barya lang yung tingin niya doon. Namemeke ka ng dokumento at nanghuhuwad ng pirma ng ibang tao. Abay anak, nanloloko ka ng kapwa mo. Masama yan. Masama ba yung ginagawa ko kung di naman napapahamak yung boss ko? Di kawalan sa kanya tong kinukuha kong halaga as in. Kahit na. Anak, pag nanakaw pa rin yung ginagawa mo. Sige ha, itatanong ko, saan ba nanggagaling yung pera niya? Ha? Sa tingin mo, paano ba yumaman yung pamilya ni Ma'am Camille? Siyempre dahil sa mga trabahante sa loob ng negosyo nila. Lumaki sila ng ganyan dahil sa sipag at tiyaga ng mga empleyado. Diba? Nakikinabang lang sila sa pinagpagura ng ibang tao. Pamilya lang nila yung pinapayaman ng mga taong kagaya ko. Samantalang tayong mga di pinalad na maging kasing yaman nila ay walang choice kundi magtrabaho na lang. Kailangan pa kasi ng pera para lang mabuhay eh. Kahit halos sa bulsa lang nila napupunta yung halos lahat ng pinaghihirapan ko. Hindi ako sang-ayon sa pananaw mong yan. Kung sa palagay mong mali yung boss mo na masyado niya kayong pinakikinabangan, nasa kanya na yon. Hindi ibig sabihin gagantihan mo rin siya ng mali. At saka, sinasahuran ka naman niya sa tinatrabaho mo, anak. Kulang na kulang yung binabayad sa akin. Yung renta pa lang ng bahay malaki na yung kinukuha mula sa sahod ko. Kumpara naman sa kanila na halos malunod na sa pera sa sobrang yaman. Ano, dun lang mapupunta yung effort ko para sa pagpapakasasa nila? Ngayon, kinukuha ko lang yung halaga na dapat sa akin talaga. Hindi ka naman niya ninanakawan. Malinaw yung pinagkasunduan yung sahod mo bago ka na masukan sa kanya. Maliit nga kumpara sa kinikita niya. Siya lang ba yung may karapatang yumaman? Syempre hindi. Hindi ka naman niya pinipigilang magpayaman sa sarili mong pagkukusa. Pwede kang kumita ng pera sa ibang paraan, anak. Huwag lang sa paraang tuso. Huwag mong kunin ang hindi sa'yo. Hindi sa'yo yung pera. Akin na to, huwag mo itong pakialaman. Ay, sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan. Mapapahamak ka talaga dyan sa pinaggagawa mo. Labag sa loob ni Mama na gamitin ang binili kong telebisyon. Pinanindigan niyang hindi niya tatangkilikin ang isang bagay na mula sa ninakaw na pera. Ang nangyari ay nanatili na lamang ito sa loob ng kahon na bagong-bago pa. Hindi ko na rin po ito ginamit upang maiwasan ang pagtatalo naming mag-ina. Mula nang pinagsabihan niya ako ay wala na akong ibinalita sa kanya tungkol sa kinikita ko sa maruming paraan. Ngunit pinagpatuloy ko pa rin po ito. Nanatiling normal ang kalakaran sa opisina, wala ni isang taong nakakaalam sa ginagawa ko, lalo na si Camille. Katulad lamang noong hindi pa ako nangungupit ay magarbo pa rin ang kanyang pamumuhay. Hindi man lang nakaapekto sa kanyang karangyaan ang pagbabawas ko ng kayamanan niya. Ipinatili ko sa aking isipan na walang mali sa ginagawa ko dahil hindi naapektuhan ang pamumuhay niya. Tinandaan ko na malalim naman ang balon ng kayamanan ni Camille, kaya anumang pagtatapik ng konsensya ko sa akin noon ay napapatahimik ko. Papadudot habang tumatagal ay dumadali pa rin sa akin ang pangungupit ko. Lumakas lalo ang aking loob at napadalas pa ang pagkuha ko ng perang hindi naman para sa akin. Nang sinilip ko kung magkano na ang kinulimbat ko, umabot na pala ito ng 7 digits. Sapat na itong halaga upang makabili ako ng bagong bahay. Dito'y pinigilan ko na sana ang sarili kong magnakaw pa. Ngunit para kong sinapian ng pagkauhaw nang lalo ko pang mabibili ang mga kagustuhan ko. Anumang bala ko'y tigilan ito ay kusang lumalaho. Mas nanaig ang pagiging ganid ko para sa walang katapusang pagiging matakaw sa pera. Hinayaan ko na manatiling lingid sa kalaman ni Camille ang aking pagnanakaw. Sa isip ko nooy kahit gaano ko kadalas na makita ang kanyang luho ay kampante ako
basta't napagpapatuloy ko ang pagkuha sa kayamanan niya. Naisang tabi ko itong gawain isang araw nang may nangyari sa pamilya ko. Sa tagal kong nakasama si Camille ay akala ko'y lubos ko nang kilala ang kanyang pag-uugali. Meron pa pala akong madidiskubre tungkol sa kanya, Papa Dudut. Sige po, papunta na po ako dyan ngayon para tingnan si Mama. Maraming salamat po talaga sa pag-aasikaso nyo. Ma'am Camille, Ano yan? pwede po ba akong mag-leave ngayong araw? Okay lang, wala namang kaso. Pero bakit naman? Meron po nangyari sa pamilya ko emergency po. Ano nangyari? Naaksidente po kasi yung mama ko. Ha? Dinala siya sa ospital, nasa emergency room siya ngayon. Gusto ko na siyang puntahan. Oo, sige, pumunta ka na. Salamat po, Ma'am Camille. Paano mo nabalitaan yung tungkol sa mama mo? Sino nagsabi sa'yo? Yung kapitbahay po namin, nakita na lang po nila na nakabulagta si Mama sa kalsada. Di raw siya makabangon kaya nilapitan siya. Yun pala natalisod si Mama. Iniinda raw niya na sobrang sakit ng binti niya. Hala! Buti nga po nandun yung kapitbahay namin kaya nakita nila yung nangyari kay Mama. Inalalayan nila si Mama at tumawag po sila kaagad ng ambulansya. Ay, mabuti naman kung ganun. Mag-isa lang kasi yung mama mo sa tinitirhan nyo, di ba? Buti may nakapansin sa kanya kaagad kaya siya naasikaso. Yun nga po, mukhang malala pa naman yung nangyari kay Mama. Hinala nila baka nabalian siya ng buto. Kawawa naman si Mama. Ipapa-x-ray daw po siya para makumpirma. Kung sakaling fracture nga ang nangyari sa kanya, pwede kitang i-refer sa kakilala kong doktor. Mahusay na orthopedic surgeon yon. Makakasiguro ka matutulungan niya ang mama mo. Maganda nga po sana kung sa mahusay na doktor magpatingin si Mama. Baka dun pa siya gumaling kagad. Kaso, baka mahal naman po siya maningil. Naku, baka di ko kayanin yung ipapambayad sa kanya lalo na't mukhang makukonfine pa si Mama. Wag na lang po siguro sa kanya. Sandy, mas mahalaga na panatag ang loob mo. Kapaka na naman ang mama mong nakasalalay dito. Kung pera lang ang dahilan para magdalawang isip kang lapitan tong doktor, sinasabi ko sa iyo ngayon na wag mo nang problemahin kung magkano. Ako nang bahala sa professional fee niya. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Sasagutin ko ano mang sisingilin niya sa inyo. Talaga po? Oo. Tulong ko na to sa'yo. Mahalaga kasing maagapan yung mama mo sa paraang makakabuti talaga sa kanya. Naku, maraming salamat po talaga sa concern niyo kay Mama. Wala yun. Naiintindihan ko namang nakaka-stress ang sitwasyon niyo ngayon. Gusto ko makatulong sa inyo kung kaya ko naman. Tsaka maliit na bagay lang talaga tong tulong ko sa'yo. Sa totoo lang, tumatanaw din kasi ako ng utang na loob sa'yo, Sandy. Ha? Ba't naman po? Napag-iisipan ko lang yung nangyayari sa kumpanya. Sa 10 taon mo rito, nakikita kong malaki ang naging improvement nito. Sigurado kong napansin mo rin na lalong lumalago ang negosyo. Hindi maaabot ng kumpanya ang achievements ng hindi dahil sa inyong mga bumubuo nito. Siyempre, kasama na dito yung kontribusyon mo. Ano? Hindi ko po akalain na malaki yung nagagawa ko para sa negosyo nyo. Tingin ko dahil po talaga sa effort nyo yun. Walang katulad yung disiplina mo sa sarili. Saka mahusay ka po talagang magpatakbo ng business. Aanin ko naman ang husay ko kung nag-iisa lang ako. Hindi aabot sa ganitong level ng pagiging successful ang negosyo kung hindi dahil sa mga taong kagaya mo. Malaki ang utang na loob ko sa inyong tumutulong para umangat ang business at lalo na sa'yo. Maliit lang naman po yung naaambag ko. Naku, huwag mong maliitin yan. Ang maliit na kontribusyon ng bawat isa kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking bagay na napapakinabangan ng lahat. Bawat isa sa inyo ay nakakatulong. Lahat ng ginagawa nyo mahalaga, kahit gaano pa to kaliit sa tingin mo. Gusto kong maintindihan mo na hindi lang to dahil sa effort nyo. Ang tunay na mahalaga ay yung integridad nyo.
Dahil mapagkakatiwalaan kayo. Anumang trabahong pinapagawa sa inyo, ginagampanan nyo ng tama at patas. Oo nga po. Kaya ganito rin kalaki ang tiwala ko sa iyo, Sandy. At ngayong nangangailangan ka, hindi ako mag-aatubiling tulungan ka sa anumang makakaya ko, kahit sa simpleng paraan lang. Hindi kita pababayaan. O siya, puntahan mo na ang mama mo. Hinihintay ka na niya. Kailangan ka niya ngayon. Sa totoo lang ay mataas ang respeto ko kay Camille kahit noon pa. Totoong madiskarte siya at matalas ang isipan pagdating sa mapagkakakitaan. Isama na rito ang tiyaga, disiplina at determinasyon nilang magpamilya kaya natamo nila ang pagyaman. Ang negosyo nila ay napakaganda ang naging dulot nito sa buhay nila. Hindi lamang sa kanilang sarili kundi pati na rin sa daang-daang empleyado nila at kani-kanilang mga pamilya, kabilang na nga po ako. Hindi ko lamang akalain na sa oras ng pagsubok ko ay hihigitan ni Camille ang pagpapaganda ng kumpanya nila sa buhay ko. Inabutan niya ako ng tulong ng kusang loob at bukal sa kanyang puso. Walang nakasulat sa employment contract ko sa kanya na gawin ito para sa akin. Bale, hindi naman siya obligadong gawin po ito at ginusto lamang niyang mapagaan ang sitwasyon ko. Siguro'y dahil na rin sa tagal kong namamasukan sa kanya kaya malaki na ang tiwala niya para sa akin. Pinatunayan ni Camille ang kabutihan ng kalooban niya. Habang ako namay sinamantala ang kanyang kumpiyansa sa akin, papadudot dito ko na question kung tama ang nararamdaman kong inggit at kung nararapat yung ginagawa ko noon sa kanya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kumpirmadong napilay nga si mama mula sa aksidente, papadudot. Nalaman namin na may osteoporosis pala siya o panghihina ng kanya mga buto kaya madali siyang napilayan sa pagkadulas sa kalsada. Nasa 68 years old na siya noon at kalimitan daw na nanghihina ang buto ng katawan kapag nagkakaedad na. Sa kaso ni mama ay nabali ang kanyang buto sa ibabang bahagi ng binti. Napakasakit raw nito at tuwing gagalawin niya mula sa kanyang pwesto ay kinakailangan siyang buhatin ng napakaingat. Nakalatag na lamang muna siya sa kama bilang bedridden na pasyente. Kahit ang pagbabanyo o ang pagtugon sa tawag ng kalikasan ay hindi niya magawa nang walang gumagabay sa kanya. Awang-awa ako kay mama noon. Nanatili ng ilang araw si mama sa ospital at sinamahan ko siya doon. Mabuti naman at pinayagan ako ni Camille na pansamantalang gawin ang trabaho ko online habang nasa ospital ako. Bawat araw ay nadadagdagan ang gastusin kaya malaking bagay sa akin noon na nakakasahod pa rin ako at ikinuwento ko kay mama ang pagmamalasakit ni Camille at yung karagdagang tulong na inabot niya sa akin. Dito na ako kinausap ng masinsina ng aking ina, Papa Dudut. Komportable ka na po sa higa mo, ma? Oo. Anong oras na pala? Gumagabi na. Matulog ka na. Pag may kailangan ka, sabihin mo lang ha. Katabi mo lang ako dito sa mahabang sopa. Huwag ka mahiyang tapikin ako kung may gusto ka ha. Pag nakatulog na ako mamaya, gisingin mo lang ako. Sige. Humiga ka na rin. Sabay na tayo matulog, anak. Mauna ka na muna. Tapusin ko lang yung ginagawa ko sa laptop. Mabuti, ayos lang sa boss mo na magtrabaho ka habang wala ka sa opisina. Buong araw nandito ka lang sa ospital. Oo, kaya ko namang gawin yung halos lahat ng trabaho kahit saan. Basta nakakapag-online ako. Ganun ba?
Iba na talaga ang panahon ngayon, ano? Alam mo anak, masaya ako ngayon na kasama kita. Siyempre, di kita papabayaan. Kahit ilang araw ka pang kailangang manatili dito sa ospital, sasamahan kita. Malaking bagay sa akin yung pinayagan ka na ng boss mo na makapagtrabaho sa ganitong paraan. Naiintindihan niya na para masabahan mo ko. May malasakit siya sa'yo. Maganda ang kalooban niya, anak. Opo, totoo po yan. Malaking tulong yung ibinibigay niya para mabayaran yung bahagi ng gastusin natin dito. Kusang loob niyang ginagawa yon para sa iyo, anak. Kahit yung doktor natin ngayon pinakilala niya sa iyo para siguradong maayos yung pag-aasikaso sa akin. Kaya nga. Pwede mo ba akong tapatin, anak? Ano po yun? Yung binanggit mo dati na ninanakawan mo ng pera yung boss mo. Ginagawa mo pa rin ba yun, anak? Ay, nakikita ko yung sagot sa mukha mo. Ginagawa mo pa rin pala. Ma, malaki na yung natabi kong pera mula dun. Ay, Gamit yun, mababayaran ko yung buong bill natin dito sa ospital. sa tingin mo ba tama yung ginagawa mo sa kanya pagkatapos kanyang pagkatiwalaan? Alam kong alam mo kung ano ang nararapat. Ma, bakit? Anong bakit, anak? Bakit mali yung ginagawa ko? Maliban sa ninanakawan mo siya. Oo. Yun ay dahil sa ang ikinikilos mo nagmumula sa inggit. Lagi mong ikinukumpara ang sarili mo sa kanya. Pero mahalagang maintindihan mo na magkakaiba ang buhay nating lahat. Palaging magkakaroon ng tao na may mas higit kumpara sa atin. Palagi rin namang magkakaroon ng taong mas kapos kaysa sa atin sa anumang katangian. Ganun talaga ang buhay, anak. Pero gusto ko ring yumaman. Walang masama sa hangarin mo. Malaya kang magpayaman. Ang sakin lang, maging masaya ka pa rin sa kinatatayuan mo ngayon. Marami tayong pwedeng pasalamatan sa payak na buhay natin basta't tatandaan mo lamang ang mga ito. Ba't di hamak na mas mayaman yung pamilya nila kumpara sa atin? Mukhang mahusay silang humawak ng pera. Baka malaki ang naiaambag ng industriya nila para sa lipunan. Sa kaugalian din siguro nilang magpapamilya. Maraming po pwedeng maging dahilan, anak. Kung magkaiba man kayo ng boss mo, naiisip mo pa rin bang mas nakakahigit siya kaysa sa'yo? Opo. Kahit mayaman sila, hindi naman ibig sabihin nun puro sarap na lamang ang buhay nila. Siyempre may mga problema din ang mga yun. Yun bang tipong mga pangmayaman ding problema? Di ko ma-imagine kasi di naman ako mayaman. Yun na nga. At hindi natin problema yung mga pinoproblema nila. May sarili kang buhay at yun yung tutukan mo. Kung ano man yung nararanasan nila sa buhay, sa kanila na yun. Ay, naiisip ko nga na di niya deserve yung ginagawa ko sa kanya Alam mo anak, kahit sino naman natutokso na gumawa ng hindi maganda, lalo na't pagdating sa pera. Pagka ganun, iisipin mo kung sino ang maaapektuhan sa gagawin mo. Yung maliban sa sarili mo lang. Kung ikaw lang yung makikinabang, tapos may ibang taong mawawalan o mapapahamak, abay mali yun anak. Pero yung perang kinuha ko, magagamit natin para mabayaran yung pinang-oospital mo ngayon. Di naman ako lang yung makikinabang, pati ikaw din. Kahit na. Kapag dumating yung araw na mahuli ka sa ginagawa mo, abay posibleng hindi lang ikaw yung mapahamak. Pwede kang makadamay ng ibang tao sa kalokohan mo na yan. Hindi ako matatahimik kung magkaganon, tapos sangkot ka. Kakayanin kaya natin yung gastusin? Magbibigay si Ma'am Camille ng pambayad sa ospital. Pero di naman niya sasagutin lahat yun. Malaki na naman yung mababawas doon dahil sa kanya.
Yung matitirang balanse doon mapagtutulungan yung magkakapatid. May pension pa ako na nakukuha kada buwan. Ay pag yun pinagsama-sama nating lahat, malaking halaga na rin yun anak. Magtiwala ka, nakakayanin nating mabayaran ito. Ayaw mo talagang gamitin ko yung ninakaw kong pera. Ayoko talaga. Kahit ano pang idahilan mo, tutol ako. Sandy anak, iisa lang yung hinihiling ko sa'yo. Ano po yun, Ma? Pwede mo pa bang ibalik yung halagang kinuha mo dun sa boss mo? Pwede naman. Tinupad ni Camille ang kanyang sinabi at binayaran niya ang nirekomenda niyang doktor para kay mama. Sinagot din niya pati ang malaking porsyento ng naging bill namin sa ospital. Tuwing naaalala ko ito ay hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko na magkahalong utang na loob at pagpapakumbaba. Naantig ang puso ko sa kabutihang ipinakita niya sa aming mag-ina. Ito yung tipong hindi ko makakalimutan sa panghabang buhay. Kaya hindi nakapagtataka na mula noon ay nakonsensya ko sa ginawa ko sa kanya. Pagkatapos kong bayaran ang aming balance sa ospital ay umuwi kami ni mama bit-bit ang pag-asang gumaling na siya. Nagkaroon ng cast o sementong nakabalot sa binti ni mama upang mapanatili ang pwesto ng buto habang humihilom ito. Dahil dito'y nahirapan siyang makagalaw ng nag-iisa. Nausog ang mga gamit sa loob ng bahay upang magkasya at makaikot dito ang wheelchair. Binigyan ko din siya ng upuan na may kasama ng arenola. Katabi ito ng kanyang higaan upang hindi siya mahirapang pumunta sa banyo. Dahil kailangan pa ni mama ng mag-aasikaso sa kanya ay sinamahan muna siya ng kapatid ko at ang kanyang pamilya. Ako na may muling pumasok sa opisina. Pabalik-balik sa isip ko ang mga paalala sa akin ni mama. Ayaw kong mag-alala siya sa akin kapag mapahamak ako sa ginawa ko. Gusto niyang manatiling tahimik ang aming buhay at nais niyang piliin kong gawin ang tama palagi. Anumang sitwasyon ang aking kinakaharap. May punto din siya na ang ginawa ko nga ay maapektuhan hindi lamang ako kundi ang iba pang tao at pati na rin si mama mismo. Papadudot nagpa siya akong tuparin ang hiniling niya mula sa akin. Ang perang ninakaw ko ay nakaipon sa aking bank account. Halos buo pa ang halaga nito. Yung nagastos ko mula sa perang ito ay nakayanan ko namang palitan gamit ang sarili kong sweldo. Walang imikong binalik ang bawat piso sa pinagkuhaan nitong mga bank account ng kumpanya na parang walang nangyaring kababalaghan sa kanila. Nang naibalik ko na ang lahat ng ito ay aaminin kong nakahinga talaga ako ng maluwag. Napagtanto kong sa wakas ay hindi ko na kailangang masyadong bantayan ang kinikilos ko kapag magkasama kami ni Camille. Doon ko lamang naramdaman muli na gumaan ang loob ko at parang nabunutan ng tinik ang aking dibdib. At ang kaba na namalagi dito ay natunaw na lamang. Lumipas ang ilang buwan, papadudot na mapayapa ang pakiramdam ko sa opisina. Muli kong sinagawa ang aking trabaho ng tapat, kaya lang minsan noong binati ko si Camille ay tinignan niya ako ng seryoso sa aking mga mata. Malalim ang titig niya sa akin na mukhang masama ang kanyang loob. Halos natigil ang puso ko sa pag-iisip na nadiskubre niya itong ginawa ko. Itinapon ko na noon ang dokumentong may huwad na pirma ni Camille ngunit nagduda ako na baka may naiwan pa dito. Nakumpirma ko na lamang ang hinala niya noong tinawagan niya ako para kausapin. Good morning, Ma'am Camille. Sandy, may kailangan tayong pag-usapan. Sige po. Tungkol po saan? Seryosong bagay to. Maupo ka.
Ano pong pag-uusapan natin, ma'am? Tingnan mo tong dokumento. Ano po yan? Pamilyar ba to sa'yo? Kilala mo ba yung korporasyon na yan? Ma'am, Kasi ako hindi ko sila kilala eh. Ayon sa dokumentong to, ito yung pinagkasunduan namin. Kapalit ng serbisyo nila, pinayagan ko raw na bayaran sila ng kumpanya ko ng ganyang halaga. Yan, nandyan. Tingnan mo kung magkano. Kaya lang, paano ako magkakaroon ng kasunduan sa isang kumpanya nang hindi ko alam? Baka sakali lang nakilala mo sila. Baka lang naman. Hindi mo ba sila kilala? Ha? Paano yun, Sandy? May multo ba rito sa opisina? Tsaka ang husay ng multo, Ginawan ako ng kontrata nang wala akong kamalay-malay. Tingnan mo, nakapangalan pa sa akin. Wow! Alam pa ng multo yung full name ko. At aba, ang ganda rin ng pagkakagawa ng pirma ko rito, Yun perfect yung itsura. Di na-aprobahan to. May pahintulot ko raw kasi. Ayan yung pirma ko, Kanino pa ba manggagaling to kundi sa akin? Pumayag daw ako na magbayad sa misteryosong kumpanyang to ng ganitong halaga. Patayo mo tignan kung magkano. Diba sabi ko sa'yo, tignan mo kung magkano yung nandyan sa dokumento? Nakita mo na. May ipapakita pa ako sa'yo. Ito naman ang tignan mo. Dali na, huwag kang mahiya. Ito naman yung resibo ng transaksyon sa korporasyon. Ito yung bank account number daw ng korporasyon. Di syempre, i-check muna pag may time. Alam mo, wala na sana akong time para sa ganito pero ano pa habang mawawala sa akin ngayon? Baka mas malaki pa lalo yung mawala sa akin no? Sa loob pa mismo ng sarili kong office, no? Ano pa kayang kababalagan ng magaganap kung hindi ko to naimbestigahan? Nawiwili talaga ako. Tuloy natin ang kwento. Di inalam ko kung kanino nakapangalan tong account. Hala! Alam mo na siguro yung nadiskubre ko. Kanino nakapangalan ng account? Walang iba kundi yung nakaupo ngayon sa harap ko. Sa'yo pala yung account. Ano kasi? Anong ano kasi? Huwag mo sasabihin kapangalan mo lang to Wala ako sa mood makipag-joke time. Pagbigyan niyo naman po ako. Ano pa bang palusot mo? Ito na yung prueba na may ka ng mga dokumento para makahuthot ka ng pera mula sa kumpanya. Kuhang-kuha mo pati yung itsura ng pirma ko. Bilib talaga ako sa'yo. Ma'am, ang gusto ko lang sana. Ang galing mo rin no? 2 taon mo na pala tong ginagawa. Hindi mo sinasabing may talento ka pala sa pag-arte? Napakahusay mong gumanap na isa kang inosenteng trabahante na nangangarap maitaguyod ang pamilya. Palangiti ka pa tuwing pumapasok ako sa office? Yung pala habang hindi ako nakabantay sa'yo, ino-onsi mo na pala ako? Napaka-plastic mo? Ay, naluluha ka ba? Bakit naman? Nandito na tayo sa exciting part. Talentado ka nga lang ba? O sadyang may lahi kang kawatan? Sa kabila ng pagtitiwala ko sa'yo, pinagmukha mo akong bobo? Bobo ba ako sa paningin mo, Sandy, Bobo ba ako? Ma'am Camille, please. Siguro kung isang beses mo lang ginawa, baka lumusot ka pa Kaso kinain ka na ng pagkagahaman mo. Kaya tinuloy-tuloy mo. Ginawa mong hobby. Ano masaya ka naman, Sandy? May bagong hobby ka na, ang dami mo pang pera. Ito naman yung dokumento ng financial transactions ng kumpanya last year. Para lang mag-gets mo kaagad. Yung mga dilaw na highlight dito ay yung mga transaksyon na may account number mo. Wow naman, ang dami naka-highlight sa page na to. Puro sa account mo ipinadala yung mga nandito. Tiba-tiba ka na pala. Hindi lang yun yung page na naninilaw sa highlight Naninilaw din yung paningin ko sa'yo, Sandy! Magkano na kayang kinita mo sa modus mo? Tara, bilangin natin. May 20 mil dito, may 40 mil naman dito. Uy, ayos to. May 100,000 piso pa. Instant panalo. Kahit ako nasisilaw sa dami ng nadekwat, naka-highlight dito.
Nabilang mo ba kung nakamagkano ka na? Hindi ko po nabilang. Di bale, binilang ko na para sa'yo. Akalain mo nung sinuma total ko ay umabot na pala tayo sa milyon? Ma'am Camille, sorry po talaga. Sorry saan? Na nahuli ka? Hindi. Sorry po sa ginawa ko. Talaga lang ah. Maniwala ka po. Pinagsisisihan ko na po yung ginawa ko. Hawak ko na yung ebidensyang kailangan ko para masampahan ka ng kaso. Tambak na tambak yung pruweba laban sa'yo. Makukulong ka talaga. Patawarin mo ko. Parang awa mo na, ma'am, please. Ayokong makulong. Masisira yung kinabukasan ko. Ganun ba? Sana naisip mo yan bago mo pa ginawa to lahat. Hindi ko alam yung pumasok sa isip ko noon. Natukso lang po ako. Pero ngayon alam ko na. Hindi ko dapat ginawa yun. Nasilaw ako sa pera pero di ako dapat nagpasilaw. Mali yung ginawa ko. Maling-mali. Please, please. Ayokong makulong. Ayoko. Sorry po talaga. Maawa ka naman sa akin. Tigilan mo nga yung pag-iinarte mo. Hindi tatalag sa akin yung pagpapaawa mo. Pag tinitingnan kita ngayon, alam mo, nandidiri ako sa'yo. Pangako ko talaga sa'yo, hindi ko na uulitin to. Bigyan mo po ako ng isang pagkakataon, please. Please! Papatunayan ko na sa'yo na mapapagkatiwalaan mo talaga ako. Tingin mo pagkakatiwalaan pa kita pagkatapos nito? Ilusyonada ka rin, no? Nagsisisi na talaga ako. Pero, kung sa bagay, Bakit? Anong ibig niyo sabihin? meron lang akong tanong na gusto kong sagutin mo. Ano po yun? Nagtataka lang ako eh. Ito yung mga transaksyon ng account number mo 4 months ago. Ayon dito, puro papasok ng kumpanya yung pera. Opo. Tapos ang suma total din nito ay yung perang ninakaw mo. Opo. Anong ibig sabihin nito? Paki-explain nga. Binalik ko yung pera. Lahat po yun. Binalik mo? Bakit? Mula po kasi nung nanguha ako ng pera, hindi ako tinigilan ng konsensya ko. Patuloy akong dinadalaw ng takot na baka mapahamak ako dito. Isang araw natauhan na lang ako na di ko dapat to ginawa, lalo na sa inyo, na walang ginagawang masama sa akin. Wala talaga akong ginagawa sa'yo. Hindi kita kailanman niloko o inisahan. Gusto ko bawiin yung pagkakamali ko. Kaya binalik ko lahat ng kinuha ko. Gusto ko na lang maibaon sa limot tong lahat ng ginawa ko at makapagpatuloy na wala akong dinadalang bigat sa loob. Nawala nga yung ibang ebidensya laban sa'yo. Marunong rin palang maging multo yung mga papeles. Malamang na-dispatcha mo na yon. Kaso, may naiwan palang isang peking kontrata. Kaya pinilit mo mang itago yung kasalanan mo, nabisto ka pa rin. Eksakto yung halagang binalik mo. Walang kulang ni isang sentimo. Kaya lang may mga pagkakamali na hindi na may babalik sa dati. Sa huli, nagnakaw ka pa rin. Hiyang-hiya po ako sa ginawa ko. Di mo na may babalik ang tiwala ko sa'yo. Sandy, ngayon mo lang ito maririnig mula sa akin. Wala ka kasing alam o wala kang pakialam man lang sa pinagdadaanan ko. Parati mo lang nakikita yung kung gaano ko kayaman. Hindi mo alam yung hirap ng pakikitungo sa bawat tao na palaging may duda. Yung kinakailangan ko mag-ingat ng sobra-sobra sa bawat galaw ko dahil halos lahat sila ay may pakay sa akin. Ang dahilan? Dahil sa pera ng pamilya ko. Puro pera ko lang yung pinag-iinteresan nilang lahat. Palagi akong nilalapitan ng mga ganitong klaseng tao para lang mahuthutan ako. Paulit-ulit na lang akong pilit na inuutakan at nilalamangan.
kung hindi ko iningatan ang sarili ko, uubusin talaga nila ako hanggang sa walang matira sa akin. Marami kasing taong walang ibang iniisip kundi yung sarili nila. Kahit makaapak sila ng kapwa, kahit manggancho sila, wala silang pakialam. Kahit manghila pa sila pababa at mandamay ng iba, wala silang pakialam basta sila lang ang makikinabang. Hindi ko akalain na pati pala ikaw ganito. Akala ko tapat ka, pero niloko mo rin lang ako. Akala ko mapagkakatiwalaan ka. Hindi pala. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Manloloko ka rin. Nakakasuklam kayong lahat. Kaya yung mga taong pinagkakatiwalaan ko, pinapahalagahan ko talaga. Napakahirap makatagpo ng totoong taong may malasakit sa kumpanya at lalo na pati sa kapakanan ko. Kaso, pinatunayan mong hindi ka kabilang sa mga taong deserve yung tiwala ko. Hindi ko kailanman maiintindihan ang takbo ng utak ng kagaya mo. Dahil kung tutuusin, kasama ka naman sa pag-angat ng negosyo. Kumikita ka ng pera kasama ng buong kumpanya. Pero tinapon mo yon dahil naging swapang ka. Nakulangan ka sa kung anong meron ka dahil gusto mo sa'yo lang lahat. Hindi mo magawa maging masaya para sa ibang tao na umaangat din sila. Inggitera ka lang. Sobrang hiyang-hiya po ako sa inyo. Humihingi po ako ng kapatawaran. Hindi ko na uulitin to. Hindi mo na talaga mauulit to dahil hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon pa. Tapos na ang anumang ugnayan mo sa kumpanyang to. Umalis ka na sa harapan ko. Ayoko nang makita ka pa. Kahit kailan. Yung araw na tinapatan ako ni Camille ay ang naging huling punta ko sa kanyang opisina. Pagkatapos niya akong kausapin ay sinundo ako ng gwardya upang ihatid ako papalabas ng kumpanya. Habang nakabantay sila sa paglalakad ko'y pinagtitinginan ako ng aking mga katrabaho. Nakaramdam ako ng labis na hiya. Yung parang wala na akong mukhang mayaharap sa kanila, Papa Dudut. Paniguradong nabalitaan na ito ng buong departamento. Bantay sarado ako ng mga gwardya na para bang ang mismong presensya ko sa loob ng gusali ay hindi na pinagkakatiwalaan pa. Dito ko nararamdaman ang pagturing sa isang kriminal. Pagka-uwi ko ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa Human Resources Department ng kumpanya. Dito na nila ako binalitaan sa naging desisyon ni Camille sa akin. Ayon kay Camille ay tuluyan na akong blacklisted sa kumpanya at bawal na akong muling makapagtrabaho doon. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay kinagulat ko. Nagpasya siyang hindi na niya ako sasampahan ng kaso. Ibig sabihin ay hindi niya ako ipapakulong. Ramdam kong dahil ito sa pagbalik ko ng perang ninakaw ko. Kung hindi ko ito binalik ay siguradong natuloy ako sa bilangguan. Dahil nawala na ako ng trabahong pinapasukan ay tuluyang kaming umuwi ni Mama sa Cavite. Ako na ang lubos na umasikaso sa aking ina at malaki ang pasasalamat kong malaya ako mula sa rehas. Dahil nagawa kong samahan si Mama upang tuluyan siyang gumaling. Napakabuti or nakabuti hindi lamang sa akin kundi pati na rin kay Mama na minulad niya ako sa tamang gawain. Nailayo ako mula sa landas ng kapahamakan. Hindi ko pa rin masagot ang tanong kung bakit hindi patas ang buhay, ngunit hindi ito dahilan upang pairalin ang panlalamang ng iba. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay muli nang nakakalakad si Mama. Ako namay tumuloy na sa pagninegosyo ng buy and sell ng mga damit. Dahilan na rin po ito ng matinding hiya ko sa sarili ko kaya hindi ko magawang bumalik sa corporate world. Kahit sakto lamang ang kinikita dito ay natuto akong magpasalamat sa kung ano ang meron ako.
Naging malaking aral sa akin ang pagiging tapat sa kapwa upang ako'y pagkatiwalaan din. Bagay na mahalaga hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa buhay. Kahit nagkamali ako minsan ay ipinagmamalaki pa rin ako ni Mama dahil sa huli ay ginawa ko naman ang tama. Maraming salamat po Papa Dudut kung mapili po ninyong i-ere ang Barangay Love Stories ng aking kwento. Kahit nakakahiya, ang ginawa ko'y alam kong mas makakabuti na maisapubliko ito upang kapulutan ito ng aral. Sana po'y manatiling may respeto ang mga mag-iiwan ng comment tungkol dito dahil sensitibo ang nangyaring ito para sa akin. Panalangin ko ang katapatan sa diwa ng bawat isa para sa kapayapaan nating lahat. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sandy. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.